Ito na nga pala yung video kung paano ginawa yung costume ni Azaya para sa buwan ng wika. Kahapon nga in-upload ko yung DIY umbrella ni Azaya. Bali isang hara ng pre-colonial nga pala yung inspirasyon namin dito. Bali ang una nga palang ginawa ni Daddy Mark ay naghanap nga pala siya ng damit ni Azaya na pwedeng gawing pattern. Kung kayo ang gagawa, pwede naman yung Manila paper tapos sukatan nyo na lang yung mga anak nyo. Pero mas madali kasi to, kaya naman ganito na nga lang din yung ginawa niya. Tinastas niya nga lang din yung mga hindi naman kailangan. Tapos itong natira naman, ito na yung gagamitin niyang pang pattern. Mas madali nga kapag ganito kasi saktong-sakto lang din naman yung damit na to para kay Azaya. Pagkatapos nga mabakat yung pattern ay ginupit na nga din agad dito. Nga pala sa pagbuo ng costume ni Azaya ay hindi na nga kakailanganin pang magtahi. Yung E7000 na glue lang kasi yung gagamitin dito at napakatibay na nga nun mga mare. Para nga din hindi siya mahirapan ay gumamit nga pala siya ng aspile para dito sa mga gilid. Ginupit nga lang din yung mga hindi pantay na tela. After nun ay magdidikit na nga rin siya. Sa mga nagtatanong pa rin kung ano ba yung ginagamit ko na glue, E7000 to mga mare at ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Sobrang tibay ng pagkakadikit nito mga mare, kaya naman hindi nyo na kailangan magtahi kung ito ang gagamitin nyo. Next naman na ginawa ng Daddy Mark ay itong manggas. Maluwag talaga yung manggas mga mare, kaya naman ang ginawa niya ay gumawa na lang siya ng pattern. Pero syempre, kinuha niya pa rin yung size ni Azaya. Bali, ang gagawin niya nga pagkatapos niyang idikit itong pattern ay ikakat niya nga lang yan, tapos ididikit niya doon sa top na ginawa niya kanina. Nung mga oras na nga na to ay nagawa niya na nga yung manggas, kaya naman pagduduktungin niya na nga yung top. Hindi ko pala na videohan yung ginawa niyang panglikod mga mare. Pero syempre yung harap ay mas mababa nga yung hiwa kumpara doon sa likod. Tapos ganito nga yung plano niya sa pagkakabit nga nung manggas. Pero bago nga ikabit yung manggas ay sinubukan nga muna namin ipasukat kay Azaya kung kakasya sa kanya itong top. Kaso lang medyo masikip pala, buti na lang naisip ni Daddy Mark na lagyan na lang ito ng velcro tape. Bali ganito nga yung nangyari, may kinat nga pala siya dyan na parte, tapos lalagyan niya nga yan ng velcro tape. Medyo madami pala akong hindi na videohan mga mare. Itong velcro tape nga itira pa nga ito doon sa ginawa ni Daddy Mark na sangre polio. Yun naman yung costume ni Azaya nung nutrition man. Pero kung kailangan nyo nga ng velcro tape, ay ilalagay ko na lang sa yellow na basket at sa comment section. Maganda din talaga tong velcro tape mga mare kasi hindi mo na din talaga kailangan magtahi. Tapos hindi mo na din kailangan ng zipper kasi ito nga ay ididikit mo na lang din. Matibay naman tong velcro tape mga mare kaya hindi yan bibigay. Parang mas maganda nga rin na naglagay ng velcro tape dito kasi mas nadagdagan nga yung design niya. Okay na nga yung top, kaya itong manggas naman yung sunod na ginawa ni Daddy Mark. Naglagay nga pala siya ng glue dyan sa mga gilid tapos tinupi niya yan ng kaunti para nga maging maganda yung mga gilid. After no, na ikakabit na nga lang dito sa may top. E7000 uli na glue yung ginamit dito mga mare. Hindi mo nga rin kailangan maglagay ng napakaraming glue kasi matibay naman to. Medyo mahaba pala yung manggas, kaya naman ang ginawa nga ni Daddy Mark ay duduktungan niya nga ito. Bali inspired din kasi sa Amaya itong costume na to mga mare. Wala namang problema kasi ididikit na lang din naman yan doon sa manggas. Sabi ko nga kung ako siguro ang gagawa ay hindi ko maiisip yung ganyan mga mare. Wala din kasing nakita si Daddy Mark na tutorial kung paano ba gumawa ng ganitong damit. Bali ang ginawa niya kasi ay nag-base lang siya sa mga pictures na nakikita online. Tapos nanood lang din siya ng kaunting clip ng Amaya. Pero in fairness mga mare, kasi kahit dinikit na nga lang itong kaduktong ng manggas ay ang ganda pa rin talaga ng kinalabasan. Naisipan din talaga namin to i-vlog para paglaki ni Azaya ay makita niya nga na nag-e-effort din talaga kami ng daddy niya sa kanya. At sa lahat ng bagay nga ay nakasupport kami ng daddy sa kanya, lalo na nga sa pag-aaral. Ganito na nga pala yung itsura mga mare nung naikabit na nga yung kaduktong na manggas. Ganito nga pala yung inspiration ni Daddy Mark at nakakatuwa kasi kahit papaano ay gayang-gaya din naman. Tapos na nga itong top, kaya ang gagawin naman ng Daddy Mark ay maglalagay naman itong mga gold trimmings. Yung link nitong gold trimmings mga mare ay lalagay ko na lang sa comment section. Alam nyo, isa din talaga to sa nagpaganda sa damit ni Azaya. Buti na lang talaga ay magaling si Daddy Mark sa art. Naalala ko nga noon nung nanliligaw pa lang ang Daddy Mark sa akin ay madalas niya nga akong bigyan ng mga love letter. Tapos hindi lang yun basta love letter mga mare kasi talaga namang pinag-effortan. Tapos nung nag-first anniversary naman kami ay binigyan niya nga ako ng explosion box. Pero ngayon nga sa mga costume na nga ni Azaya nag-e-effort ang Daddy Mark. Sabi ko nga itong mga ginagawa niyang costume ay itatabi ko para pagka lumaki si Azaya ay makikita niya. Anyway, itong mga gold trimmings nga pala mga mare ay nilagay sa mga lining sa gilid. Nung nalagyan nga ng ganito ay talaga namang nabuhay yung kulay ng costume. Itong sunod na ginagawa naman ng Daddy Mark, ito na nga yung pangbaba mga mare. Kumpara nga sa top, itong palda ay mas madali ngang gawin. Dito kasi ay hindi mo na nga kailangan maggupit-gupit pa ng kung ano-ano. Tapos ayan, naglagay nga din siya agad ng gold trimmings. Wala pala akong video nung pagkakagawa nitong pang ilalim mga mare. Pero next vlog ipapakita ko nga yung finished product, tapos ipapaliwanag na lang din namin kung paano ba yun nabuo. Mahaba na masyado tong vlog na to mga mare. So ayun lang for today's video. Kita-kita tayo next vlog!